Mga master, mayroon lang man po tayong kaunting pagbabago doon sa ating pong previous episode tungkol po sa naganap kanina August 22 doon sa Committee on Ways and Means sa House of Representatives. Doon po sa pag-approve sa isang unnumbered substitute bill para sa teaching supplies allowance ng mga guro. Bago ko pa lamang po na-realize na iba pala yung na-approve doon sa Committee on Ways and Means. Ang na-approve pala mga master ay yun pong tax provision doon sa bill na yon para po ito sa additional allowance ng mga public school teachers. Pero it does not mean na hindi po na-approve yung bill para sa mas mataas na cash allowance. Yung kanina, ang pinag-usapan lamang po doon sa Committee on Ways and Means ay tungkol doon sa tax provision na nakapaloob sa substitute bill, kung saan sinasabi na magiging tax exempt ang nasabing benepisyo provided doon sa guidelines ng tax code or ng Internal Revenue Code. Narito po mga master, pakinggan po natin yung naging pahayag ng chairman ng Committee on Basic Education na siya pong nagdala ng nasabing bill doon sa Committee on Ways and Means, na kung saan po dito mismo binanggit po niya na ang itong bitbit nila na unnumbered substitute bill ay aprobado na doon sa Committee on Basic Education. Dinala lamang nila dito sa Ways and Means para yung provision sa tax exemption ay ma-approve din. 1,500 per teacher for the school year 2023-2024 and 10,000 pesos per teacher for the school year 2024 and 2025 and onwards. The substitute bill was approved by the Committee on Basic Education and Culture. Hence, we respectfully refer this to this committee for appropriate recommendation approval to Section 4, Paragraph 2 of the unnumbered substitute bill to mention, these additional benefits shall not be subject to income tax, provided that the total amount of benefits received by the covered personnel concerned does not exceed the threshold provided under Section 32B, Chapter 6 of the National Internal Revenue Code of the Philippines as amended. With appropriate amendments to the above-mentioned tax provision, we earnestly seek the approval of this bill, which will benefit based on the computation of the Department of Budget and Management for school year 2023-2024, 955,117 DepEd school teachers. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, members of this committee. We are ready to respond to any query. Thank you very much. As the basic principle is, all incomes are subject to tax unless specifically exempted by a law. At yun na nga mga master, malinaw na binanggit ni chairman ng Basic Committee on Basic Education na yung pinunta nila doon is approval sa tax provision. At ito po ay na-approve na, yung substitute bill ay nauna nang na-approve doon sa Committee on Basic Education. So wala po tayong problema doon sa update kanina na na-approve na po sa committee ang tungkol doon sa mas mataas na cash allowance. Narito po mga master yung tax provision sa substitute bill na siya pong na-approve kanina. Ang problema lamang natin dito mga master, kahit nga po malinaw na sinasabi na these additional benefits shall not be subject to income tax. Pero meron pong nakarugtong doon, provided that the total amount of benefits received by the covered personnel concerned does not exceed the threshold provided under Section 32B, Chapter 6 of the National Internal Revenue Code of the Philippines as amended. So, hindi siya subject sa income tax provided na hindi lalagpas doon sa limit, sa threshold. Yun pong benefits ng isa pong personnel na nabibigyan ng cash allowance. Ngayon, ano po ba yung sinasabi ng Section 32B ng Chapter 6 of the National Internal Revenue Code of the Philippines as amended by the Train Law?
Sa mga hindi po familiar mga master, sa National Internal Revenue Code ng bansa, Chapter 6 ay tumutukoy po yun sa gross income ng isa pong personnel o isa pong mamamayang Pilipino. No? Yung Section 32B, no, yun po ay exclusion from the gross income. So ito po yung mga tinatanggal mula doon sa computation ng gross income na siya magiging subject to income tax. At doon po sa section B na yon, meron pong nakalista no na mga excluded from tax na excluded sa gross income. Number 7 ay nandyan po yung miscellaneous income. And under sa number 7, meron po tayong letter E, ang 13th month pay and other benefits, which I believe dito po kabilang yung tungkol sa cash allowance ng mga guro. At ang sinasabi dito, ito daw po ay gross benefit received by officials and employees of public and private entities. So exempted ito mula sa computation ng gross income na siya pong tatanggalan ng tax. Pero meron po nakadagdag, provided, however, that the total exclusion under this subparagraph shall not exceed 90,000 pesos. So ito na nga tayo mga master. Sinasabi doon sa approved tax provision ng substitute bill tungkol sa cash allowance na exempted sa tax ang cash allowance sa mga guro, provided na nasusunod itong sinasabi ng Section 32B ng Chapter 6 sa Internal Revenue Code ng bansa. At ngayon, ang sinasabi dito sa 32B ng Chapter 6 ay exempted nga talaga, provided however na hindi lalagpas sa maximum na 90,000 pesos yung total benefits ng isa pong empleyado. No? So, parang medyo complicated mga master, no? Ano ba talaga tax exempt or kapag lalagpas na 90 subject to tax na, no? Parang ganun po yung nagiging ating pong punto dito, no? Kasi nga mayroong mga kondisyon, no? Mayroong nakasaad na exempted pero mayroon po kondisyon na provided. Tapos, yung isa pa is provided however na dapat hindi lalagpas sa 90,000. So, yun po ang atin po medyo concern dito po sa issue ito. Pero, nevertheless, ang importante po dito ay approved na sa committee yung mas mataas na cash allowance. Upon release naman mga master ay hindi naman po talaga tatanggalan ng tax, no? If ever ito po ay subject to tax, hindi naman po tatanggalan ng tax ang inyo po matatanggap. Buo pa rin po yung 7,500 if ever ito ay maging batas at 10,000 next year if ever ito ay magiging batas. No, ang atin lamang pong problema diyan kapag ito ay maging subject, ito ay ruled as subject to income tax dahil sumobra sa 90,000, doon po sa monthly tax deduction from our salary, doon po ang magiging epekto niya, no, if ever this will be subject to income tax. So, yun po ang ating to make things clear, no, yung na-approve kanina sa Committee on Ways and Means ng House of Representatives ay dito sa tax provision ng substitute bill para sa cash allowance, no. Yun pong section 4 na yun ng bagong bill. Yun po ang inapprove kanina sa Committee on Ways and Means. Pero bago po nangyari yan, doon mismo sa Committee on Basic Education kung saan na i-refer itong mga bills para sa cash allowance ay sila mismo ay nauna nang nag-approve doon sa substitute bill na yon. So tuloy pa rin po ang ligaya dahil pasado na sa committee level ito pong ating inaabangan na Teaching Supplies Allowance Act. Doon naman po sa Senado, wala na tayong problema kasi approve na po nila noon pa pong buwan ng Mayo. No, so tanging dito po tayo ngayon sa House of Representatives na kaabang tungkol po sa cash allowance na batas na ito dahil nasa kamay na po nila, no, yung pag-approve. Nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng batas para dito at makapag-request ng mas mataas na pondo ang DepEd for cash allowance of public school teachers. So make sure po na kayo ay nakasubaybay sa ating YouTube channel at Facebook page para updated sa mga susunod na videos.